The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Morning, Cha. Good morning, Ted. Of course, good morning sa ating mga taga-subaybay. Eto na nga, Biyernes na, Friday finally, at inaabangan pa rin nila ang magandang balitang hatid mo. Yes, of course, ang nag-aabang sa atin ay may birthday na si Ate Bel Garrido ng Bench Fix Serendra. Yan ang aking hairstylist, Cha. At salamat sa pagbati, sabi sa akin, Emma, ng kanyang may bahay, kanyang asawa. Leadership qualities po. Magtatapos na po tayo ngayong Biyernes. Siyempre, bigyan natin ng pugay ang mga leaders na babae. Kasi po, hindi lang naman leadership ang lalaki. Yan, si Queen Esther po pag-uusapan natin. Isa siyang dalagang Hudyo na naging reyna ng Persia. Ito matindi tong kwento na to si Queen Esther. Mahaba lang pero pahigsiin ko na sobrang higsi. Ni-rescue niya ang kanyang mga tao, yung buong nasyon ng Israel sa pagiging annihilated. Yan. Siya po ay reyna ni King Xerxes noong panahong 483 BC po ito, no. Napakalawak po ng kaharian na tong hari na to si King Xerxes. Kung atin pong ipamapa yan mula Turkey, Iran, Iraq, Pakistan, Jordan, Lebanon, Israel, yung kasama yung modern day Egypt, Sudan, Libya, Saudi Arabia. Napakalawak ng kaharian na to. Sobrang powerful ng hari na to, no? At may isang kontrabida na may mataas din na posisyon sa gabinete ni King Xerxes na nagngangalang Haman. Pangalang pa lang Gahama na, no? Masidhi po yung galit niya sa mga Hudyo, lalo na sa tatay-tatayan ni Queen Esther na si Mordecai. Naggawa po siya ng batas itong si Haman na hindi po alam ng hari is i-annihilate po, lilipulin sa lahat ng mga Hudyo sa kaharian ng Persia. Siguro sa laki ng kaharian na itong si King Xerxes, hindi niya nakikita yung mga ganitong batas na may papatayin pala lahat ng Hudyo. Fast forward lang natin, nakarating to kay Queen Esther. Wala siyang ibang solusyon kundi idulog ito sa asawa niya na hari. Problema lang, hindi ka basta-basta pwedeng i-approach yung presensya ng hari kung hindi ka pinapatawag. Kahit na reyna ka pa. Hindi pala ng batas nung araw, Nasa batas nila, ipapapatay ang sino man na i-approach ang presensya ng hari nang hindi ipinapatawag. Kahit pa reyna ka pa ng hari. So, instruction ni Esther sa lahat ng mga Hudyo na kababayan niya, magdasal kayo, okay? Tipunin nyo lahat ng Hudyo na nandito sa Susa, yung kanilang province, mag-fasting kayo, mag-ayuno kayo para sa gagawin ko dahil i-approach ko yung hari na hindi ako ipinapatawag. 3 araw kayong wag uminom, 3 araw na wag kumain. At sabi po sa Esther 4:16, ito po yung nasa Old Testament, okay? Ako at ang aking mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin. At pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit na labag ito sa batas. At kung papatayin man ako, handa akong mamatay. Grabe to, napakatapang na tong reyna na to. Kasi sa totoo lang, Ted, pwede naman isipin niya, problema nyo yan. Papatayin kayo lahat. Ako safe dito sa kaharian ng aking asawa na isang hari. So 3 things lang po. Si Esther, ginamit niya yung posisyon niya for good. So tayo man po'y nasa posisyon na mataas, ano man po posisyon natin o mababa, pero leader ka, gamitin mo yan sa kabutihan. Pangalawa, si Esther po spent her time in prayer and fasting and seeking God's guidance and favor. Ang una pong default ni Esther, magdasal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po ang pangatlong nangyari? Si Esther po ay ni-reward because of her obedience. Wala na tayong time na isa-isain pa to, pero tinanggap ng hari ang kanyang presensya, inabot yung scepter na tinatawag, at dinulog niya ang kanyang hinaing. Okay, ang ginawa ng hari, pinagkaloob kay Queen Esther ang kanyang hiling, pinapatay po yung si Haman, at lahat ng hari-harian niya, lahat ng kanyang ari-arian ay binigay kay Queen Esther. Ganun po yung nangyari, na-reverse po. Kaya pumaigsi ito dahil gusto ko kayo mismo magbasa sa inyong mga Biblia sa bahay. Basahin niyo po, napakaigsi ng kwento na to si Esther sa Old Testament. Kayo po yung mamamangha sa power ng Diyos na kanyang sinasamba. Again, sabi sa Esther 4:16, ako at ang aking mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin, at pagkatapos pupunta ako sa hari kahit na labag sa batas. At kung papatayin man ako, handa akong mamatay. Amen. Tayo manalangin, Panginoon, salamat sa leadership quality na itong si Esther, na alam niyang mali yung ginawang batas ng kanyang kalaban,
And yet, Lord God, alam niya na mas malakas at mas powerful ang kanyang Diyos. Alam niya na ang Diyos niya ang magtatama ng lahat. At binigyan siyang pabor through the king, sa earthly king na si King Xerxes, because siya'y dumulog sa King of Kings and Lord of Lords. So Lord, magkaroon kami ng katulad ng tapang ni Esther, na harapin ang mga mali, harapin ang mga pasaway, at sa Diyos humingi ng lakas at guidance. Salamat sa buhay ni Esther, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 At Panginoon, muli po maraming salamat sa biyaya po ng magandang balita at mensaheng hatid ng The Daily Brad. Lagi niyo pong aalagaan si Brad Jeff sa kanyang lahat ng pagmimisyon. Panginoon, salamat po muli for reminding us kung ano po ang purpose ng isang leader. Ito man po ay sa aming bayan, ito man po ay sa aming mga pinapasukan trabaho. Salamat po for reminding us all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ganda ng iyong mensahe, Brad Jeff. Talaga napapanahon, ha? Pag binigyan ka ng katungkulan, gamitin mo yan sa wasto. Tama, Brad Jeff. Amen. Napaka makabuluhan. Oo. At ang katungkulan, hindi lang sa gobyerno, ha? Sa lahat. Opo. Maging sa workplace. Dapat Yes. yan, kung may katungkulan ka, ikaw ang ehemplo. Amen. Ikaw Amen. ang mas malawak ang pangunawa. Ikaw ang mas Amen. mahaba ang pasensya. Ikaw ay nagiging inspirasyon. Oo, at ang una mong iniisip dapat, papaano ako makakatulong sa aking kasamahan. Hindi ako magiging pasakit, pabigat, at magbibigay ng problema. Amen. Amen. Mabuhay ka, Brad Jeff. Mabuhay ka. Brad Jeff? Yes, happy birthday daw kay Fred Sadi. Ayan, nanonood din sa atin. Grabe, daming mga nakasubaybay sa atin, Brad Ted. Maraming salamat po sa pakikinig. May kausap ako kahapon, sabi ko, maganda po yan. You get information, but sana po yung mga information about sa salita ng Diyos ay maging revelation para Amen. po ito lead us to action. Kasi po, Amen. ang transformation ay hindi lang nasa isip, dapat bumaba sa puso at atin pong i-apply sa ating Amen. buhay. Yan. Opo. At Brad Jeff, opo, para po mas malawak ang reach ng magandang balitang hatid na The Daily Brad, RPTV, live na po tayo Yes. dyan, 6 to 10 in the morning, Monday to Friday. At yan po mga kapatid, ay mapapanood po ninyo sa mga TV boxes. Kayo po yung mag-scan lamang. Sa Signal TV din po at sa lahat din po ng mga cable providers. Kami po yung dating CNN Philippines. Ito ho yung RPTV. Bagamat tayo po'y live pa rin sa 1PH on Signal TV. So Brad, mas malawak na ang ating maaabot ng iyong magandang balita. Okay. Yan. Brad Ted, magkita-kita tayo yung mga sa Sabado po, bukas alas 4 sa Rebuild City Church po na Facebook at YouTube channels. Doon po ako nagpi-preach as a pastor. Alas 4 po ng hapon sa Facebook at YouTube ng Rebuild City Church. Mamaya naman po, ako po ay may mission sa Rotary Club Quezon City para ma-encourage sila dyan sa Philip Sanctuary. We'll Amen. talk about leadership with integrity. Yan. Yan. Tayo. Amen. Kailangan Thank natin you. yan. Maganda pakinggan yan kung kung sakasakali. At anong oras yan, Brad Jeff? Ito ay alauna hanggang alas 4. Parang team building nila to, Brad Ted. Kaya po, sa mga may kumpanya po na gusto nyo rin na yung mga tauhan nyo, staff nyo, makarinig ng salita ng Diyos in a practical and professional application. Ganun naman po ako, biblical made practical. Okay. So, i-message nyo lang po sa Facebook, pastorjeff.ph po ang Facebook ko. At tignan natin schedule kung mag-fit. At ako naman po ay bukas lagi ang palad para magamit ng Diyos. Amen. 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 Thank you, Brad. We'll catch you on Monday. Have a good, productive, and blessed weekend. Thank you. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Enjoy the weekend. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.